Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nahabag si Jesus sa ketongin kaya't hinawakan niya ito at sinabi, "Oo, nais ko. Gumaling ka?" Noon din nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. May mga sugat na hindi nakikita ng mata. May mga ngiting pinipilit lang. Mga pusong tahimik na nasasaktan. At mga laban na walang ibang nakaalam. Minsan, ang pinakamasakit ay hindi lamang ang ating dinadala, kundi ang pakiramdam na wala talagang nakakaunawa sa pinagdaraanan natin. Sa Mark chapter 1 verses 40 to 42, isang ketongin ang lumapit kay Jesus at nakiusap na siya'y pagalingin. Ngunit bago pa makita ang himala, may isang detalyeng madaling malampasan. Hinipo muna siya ni Jesus. Sa panahong iyon, ang mga ketongin ay iniiwasan at itinuturing na marumi. Ngunit si Jesus ay hindi umurong. Iniunat niya ang kanyang kamay, hinipo ang lalaki, at saka sinabi, "Ibig ko, gumaling ka." Sa simpleng kilos na iyon, ipinakita ni Jesus na walang taong itinataboy ng kanyang habag. Marahil ay may mga pagkakataong mas pinipili nating sarilinin ang ating mga sugat dahil iniisip nating walang tunay na makakaunawa. Ngunit si Jesus ay hindi lumalayo sa mga pusong sugatan. Hindi siya natatakot sa ating kahinaan o pagkawasak. Sa halip, lumalapit siya ng may habag at inaanyayahan tayong dalhin sa Kanya ang lahat ng ating dinadala. Hindi lahat ng sugat ay agad nawawala, ngunit walang luha at walang sakit na hindi nakikita ni Kristo. Ang kanyang habag ay nananatiling sapat sa bawat araw, at ang kanyang presensya ay patuloy na nagbibigay ng pag-asang hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoong Jesus, salamat dahil hindi ka lumalayo sa aking mga sugat at kahinaan. Turuan mo akong huwag itago sa iyo ang aking mga dinadala, kundi lumapit sa iyo ng may pagtitiwala, sapagkat alam kong ang iyong habag ay sapat sa bawat araw. Sa iyong pangalan, ito ang aking dalangin. Amen.